hello, good morning everyone. Welcome back to our Tambayan ng Pinoy Abroad channel. Hello, good morning OFW, and also good morning to all the Filipino in the world. Either they're not OFW or non-immigrant, citizen, or workers, employers, whatever, whoever are you. Good morning, good morning. Ang topic natin ngayon is about you guys. It's about massive deportation for Filipino who lives or who are here in the US. So, specific tayo ang pag-usapan natin at alam naman natin na ang dami-daming OFW all over the world. Pero ang ating focus ngayon na pag-usapan ay ang USA. Alam naman natin, nyo dyan sa Pinas, na ang aming president dito ay si President Donald Trump. Isa sa mga layunin niya ay ang aayusin, sabihin na nating aayusin ang mga taong nandito sa USA ang kanilang mga status. Either you are a Filipino or you are from other country, lahat, kung ano mang ori kayo ng tao, wala kayong lampas dyan. Kasali kayo. Pero ang ating pag-usapan ngayon ay focus natin sa Philippines. Sa mga Filipino nga nagtrabaho dito as an OFW or kahit na hindi sila OFW, yung mga taong nakatira dito tapos yung mga status nila ay expired niya, lahat-lahat. In other words, undocumented immigrant. So yan ang pag-usapan natin, yung mga undocumented immigrant, and I will focus that to all the Filipinos who works here in the US. So ngayon, as you know, in the Philippines already knows that there are a lot of OFW here. Alright? Pinoy OFW. So, ngayon, ang nakaparat, guys, kay i-deport yung mga yan. Kung ang mga status nila ay undocumented, marami ditong nagtatrabaho na yung visa nila na expired. Okay? Marami dito, nagtatrabaho sila. Yung iba naman, pumunta dito sa US, legally, tapos hindi nila naasikaso yung immigration status nila, napabayaan. So, nagiging undocumented na sila. So, kasali iyan. Okay? Kahit ikaw ay nag-aasawa ka na rin dyan, then pumunta sa Pinas, tapos yung paperworks mo, yung immigration mo, hindi mo naasikaso, napabayaan mo rin, so included na rin yan sa undocumented. So asikasuhin nyo yan. Kasi, by next year, as you know, nakaupo na ang aming president dyan. Nag-start na ang mga bagong rules niya nga talagang implemented talaga yan 100%. So ngayon, kung ikaw ay Filipino na undocumented ang status mo, ngayon pa lang, susuko ka na lang. Pwede mo nang sasabihin nga, uuwi ka na sa Pinas. Huwag mong hintayin na magpapadeport ka pa. Kasi alam naman natin at yung hindi pa nakakaalam, ito para sa inyo. Pag deportation ang status nyo, mahirapan na kayong pabalik dito sa US. Okay? So ngayon, that's the fact. Mahirapan kayong pabalik dito sa US kung ikaw ay na-deport. So ngayon, kung may panahon, may time ka pa, November pa lang ngayon, kukuha ka ng lawyer
asikasuhin mo yung status mo. Tapos kung wala ka na talagang chance, sabihin mo na lang uuwi ka na sa Pinas, ikaw mismo mag-volunteer nga uuwi ka na sa Pinas. At least yung record mo ay hindi deportation. So may chance ka pang babalik dito in a good term. Yung legal process, yung start from the beginning. But at least you can just come here anytime after the paperwork is done. Okay? So, kayo namang, hindi na kayo namang mga employer dyan, OFW, ito madali lang to sa inyo siguro dahil nung punta kayo dito as an OFW. So may mga backup kayo dyan na mag-testify na ano lang, na expired lang yung work permit nyo, tapos hindi nyo na naalagaan, nakalimutan nyo na for some reason, nakalimutan nyo yun pag-asikaso for some reason, siguro yung mga employment nyo makakatulong yan. Pero as I've said, klaro ito na kung sakasakali talagang nahirapan na kayo, this is the chance, you still have a chance to voluntarily surrender yourself na uuwi ka na lang sa Pinas. Huwag mong hihintayin next year na makasali ka sa deport kasi mahirapan ka na pagbalik dito sa US, okay? So, how many people of the Philippines na nandito sa US, how many Filipino people na nandito sa US nakasali sa deportation? Kasali guys. Estimated is 200,000 to 300,000 Filipinos possible or supposedly up for deportation. Ang dami, grabe, di ba? Ang dami, 200 to 300,000 Pinoy are supposedly up for deportation. So kung ikaw alam mo yan sa sarili mo, kung if you know yourself that you are one of these, kailangan mo nang mag-surrender. Kukuha ka na o maghingi ka na ng tulong ng mga Filipino community dyan, or mga lawyer dyan na mga kaibigan ng kaibigan mo, whatever, basta you have to be resourceful at this time, okay? Tutulungan mo yung sarili mo. Sabihin mo na lang, uuwi ka sa Pinas at ganyan ang status mo. Huwag mo na talagang hihintayin nga ma-deport ka, na makasali ka dito sa deportation kasi mahirapan ka na talagang pupunta dito. Tapos yung iba dyan, sinasabi na, mag-TNT na lang ako. Alam mo yung TNT, tago ng tago. Di ba yan ang ating mga terminology sa Pilipino, mga terminology natin kung doon ka sa ibang bansa. Tapos, lacking ka ng mga document. Sasabihin mo na lang, ay, mag-TNT na lang ako. So, tago ng tago. Di ba? TNT, tago ng tago. Ngayon, guys, I don't think na makatago kayo ng tago forever. Kasi, iba na talaga, guys, malalaman na guys ang dami na high technology na nga tayo, 'di ba? Ang bilis niyo nang malalaman kung nasaan man kayo dito. Malalaman talaga 'yan. Not now, pero in the long run malalaman talaga 'yan. Kaya you have to be honest na lang, no? Kasi lalong-lalo na kung merong taong tutulong sa'yo. Meron naman tayong ambassador meron tayong ambassador sa Pinas nga nandito sa US ngayon. So kayong mga, if you think that you are belong to these 200 to 300,000 people, Filipino people who supposedly up for deportation here in the US, going back to the Philippines, tapos nandito ang ating ambassador, nandito ang Philippines ambassador, nandito ngayon, na lang kayo guys, manghingi kayo ng tulong dyan. Who knows, tutulungan kayo. I know, tutulungan kayo. Meron namang mga high level of status nila nga talagang hindi na maanuhan ng tulong. So, sigurado ma-deport na kayo dyan. Pero as I've said, na kailangan kayong magsusurrender. Sabihin nyo na lang uuwi na kayo sa Pinas, wag na kayong maghintay na ma-deport pa kayo mismo. Malapit na.
November, December, ilang araw na lang is December na. So, next month is December. January 2025. 2025 January, andyan na si Mr. President sa seats niya, okay? Mag-start na yung magruruling na yung mga new laws niya, guys. So, marami. As in, marami. Gaya ng sinasabi ko, I'm focusing for only the Filipino. Pero hindi naman lang Filipino ang nasasandal dito, ha? Hindi. Lahat na mga undocumented workers, immigrant, whatever reason, your status, whatever, for as long as you are belong to that characterized as undocumented, kasali ka. Kasali ikaw. Kasali kayo. Okay? So, ulitin ko, focus ko Filipino lang. Filipino lang. Pero hindi lang ito Filipino. It's all over the world. Yung mga taong undocumented nga nandito sa US ngayon. Massive deportation. Unfortunately, hindi ko alam at ngayon ko palang naalam na grabe kadaming mga Filipino na undocumented dito sa US. 200 to 300,000. That's a lot. So that's a lot. I feel sorry for you guys really kasi alam ko naman Alam ko nga kaya kayo nakagawa ng ganyan dahil sa kahirapan nga sa Pinas. Tapos, yung iba naman, natatamad lang siguro talaga mag-asikaso sa kanilang mga documents. Mostly, yung mga galing sa Pinas, mga nurse pa naman yan, ayun, mga professional talaga, as in yung mga OFW professional, mostly nasa medical field. Tapos siguro pupunta dito sila as OFW, so meron silang mga agency. Tapos ngayon, for some reason, nakalimutan nila yung mga paperworks nila, nakalimutan nilang magre-renew ng kanilang job, nakalimutan nilang mag-renew. Tapos napabayaan na lang talaga, as in, hindi na nasikaso. So nagstay na lang sila, they choose to stay na TNT, tago ng tago. So, dati-rati siguro nakaka-get away kayo yan. Pero ngayon, hindi na. As in, hindi na. Ang dami na, pinofocus na talaga yan sa aming president dito. Pinofocus na yan ngayon, as in. Unfortunately lang talaga, nafe-feel sorry ako sa aking mga kababayan dahil alam ko naman gaano kahirap dyan. Pero, ang masasabi ko lang, hindi na natin ito maiwasan. So, mabuti pa, babalik na lang kayo sa Pinas. Wag niyong hihintayin pa na ma-deport kayo, ma-include kayo dito sa deportation very soon. So, you still have a time na asikasuhin mo yung papers mo, basta marami kayo, you have a reason why. Tapos, mas mabuti na yung honest din kayo. Maraming tutulong sa inyo dyan. Marami as in. You just have to be very resourceful at this time. Huwag kayong tatamad-tamad, okay? Kasi, nako, yung iba pa naman, okay, for example, nakabuo na kayo ng pamilya dito. Meron na kayong bahay. May property na nga kayo. Ganun, nakasawa kayo ng ganun-ganan. Tapos nakaroon na kayong property, di ba? Alam naman natin yan. So, kahit na nagkaroon kayo ng property, tapos yung document nyo are hindi talaga naasikaso, nawala talaga yung status no as in zero, parang empty ka, parang wala ka dito, whatever, TNT ka. Wala nada, hindi yan nakakatulong sa inyo. Hindi pa rin yan nakakatulong, nasayang lang yan kung yung mga property nyo. Ngayon, you still have a time para hindi kayo mapunta doon sa kulungan na para ready to deport. Binta nyo yung mga ari-arian nyo, mag-ready na kayo, at uuwi na kayo sa Pinas. Maghihingi kayo ng tulong sa ambassador, Philippines ambassador. Maghingi kayo ng tulong, uuwi kayo, ganitong nangyari, nga yung paperwork nyo, hindi na asikaso, blah, 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 for some reason, there is something wrong with it or something.
So at least, nabinta nyo yung mga ari-arian no, at nagamit nyo ng pera mo at makauwi ka pa sa Pinas na hindi ka deportation status. Escape. Yung mga pangalan nyo, nandyan na yan. Nandoon na yan sa system. Nasa data na yan, guys. Wala na kayong escape niyan. Itong mga 200 to 300,000 supposedly up for deportation, ayan, ready na yan. Yung mga pangalan nyo, nandyan na yan. Everything is ready. Kaya nga alam na nila kung magkano eh. So, ngayon, ang gagawin nyo, ikaw alam mo sa sarili yan. Alam mo yan sa sarili na yung status mo ay question mark. Kung hindi ka nakagawa ng hurable na kasalanan dito sa US, voluntary ka na lang. Tapos yung mga nakagawa ng mga horrible na kasalanan dito sa US, baka natatakot pa kayo, 'di ba? Natatakot kayo, ganun natatakot. Ay magpa-deport na lang kayo para hindi na kayo babalik dito. Pero yung sinasabi ko kasi level 1, okay, yung kasalanan yung nagawa level 1 lang ha, nakalimutan yung paperwork niyo as in tapos for example, yung kontrata nyo sa work, OFW, yung kontrata nyo sa work is 3 years, okay? 3 years. Tapos, after 3 years, nandito kayo, nag-perform kayo ng mga work nyo, as in, blah, 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 blah. Tapos ngayon, nakalimutan nyo renew. Nakalimutan nyo renew yung, paperwork mo. So, that is not a horrible, kasalanan. That's not a horrible kasalanan. You know what I mean? Mag-ingat-ingat ako sa kung mga sasabihin dito, guys, kasi alam mo naman, government, hindi ako masyadong magbigay ng mga very clear, so much clear, vulgar words na below the belt. No, I don't want to do that. So, I don't want to do that. So, as much as possible, bear with me. Kasi I'm trying hard na hindi ako makasalita ng below the belt in here. Kasi, ako pa naman talaga, politics talaga ako. Pero I'm trying hard not to say anything words na alam nyo na. So, ngayon, kung yan man ang reason nyo nga nakalimutan lang ang paperworks nyo, pwede kayong manghingi kayo ng lawyer dyan o yung ambassador o sino bang anuhan nyo, yung employee nyo, yung reason nyo nakalimutan na lang talaga. So, uuwi na lang kayo. Uuwi na. Wag ka na talagang maghintay dito sa deportation term. Okay? Yung dates nila and everything like that. Wag na. Mabulontary ka na lang ngayon. Kasi yung reason mo, mababa lang. As in, level 1 lang, mababa lang. So, pwede yun. Tapos yung iba naman dito na nagpunta dito, tapos nag-asawa, nagpakasal sila, tapos after ng 1 year, nagkahiwalay. Nagkahiwalay. Tapos, ayun, hindi na naasikaso na yung paperwork na, yung immigration status na, hindi niya naasikaso. Dahil nga, nag-divorce sila, ganun. Tapos 1 year pa lang sa marriage nila, nag-divorce na siya. Ay wala pa siya talagang record, wala pa siyang mga paperwork, yung mga immigration status niya galing sa Pinas, wala pang changes, hindi talaga na-change and everything like that. Tapos nakalimutan niya process, wala na, pinabayaan na lang niya. So another yan nga, against the law yan. Pero level 1 lang yan, hindi yan masyadong super talaga nakagawa ka ng kasalanan. So pwede mo pa yang sasabihin sa lawyer mo or sa ambassador or whoever nga nag-ask ka ng help, pwede yung sabihin yung reason na yan. Kasi sinabi ko nga, pumunta ka dito legally, tapos nagkaroon ka lang ng differences, naghiwalay kayo after ng 1 year marriage, hindi mo naasikaso yung paperworks mo. So, that's not too bad. So, ngayon, pwede mo yung reason out at pwede kang makauwi. Yan, voluntary before this deportation, massive deportation next year, 2025. Iwasan yung makasali kayo dyan talaga. So ngayon, at marami pang mga undocumented na mga Filipino nga, ang mga lang talaga, ang mga kasalanan nilang nagawa, maliliit lang talaga, as in maliliit lang. So pwede pa yon, pwede kayong uuwi. At hindi kayo bibili ng ticket ng ganyan-ganyan. Kailangan tutulong kayo kasi walang magbinta sa inyo ng ticket. Kaya mahingi kayo ng tulong
sa lawyer, sa immigration lawyer, or sa ambassador, or sino pang mga Filipino community leaders there na pwedeng tutulong sa mga OFW, especially OFW. So, pwedeng tutulong. So, marami guys. You have to be resourceful. I have to say this. You have to be resourceful. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matatakot. For as long na hindi kayo nakagawa ng kararumal-dumal na kasalanan, huwag kayong matatakot. Okay? Ayun ang sinasabi ko, kung ganyan man lang ang nagawa nyo kasalanan sa mga mga status paperworks nyo, pwede yan. Pwede kayong mag-voluntary tapos makauwi kayo. Okay guys, iwasan nyo lang kasi wag once makasali kayo ito sa deportation, ma-deport kayo mismo, wala. Yung yung status nyo ay deportation, ang hirap-hirap nyo nang mahirapan. Mahirapan na kayong magpunta dito sa USA pabalik. Okay? Mahirapan na kayo sa USA pabalik. At ganyan lang sinasabi ko, hindi lang ito Filipino. Lahat na mga tao na galing sa ibang bansa, kasali ito. Kasali ito sa deportation. Ang focus ko lang ng aking ginadiscuss dito is ang Filipino. Remember, 200 to 300,000 Filipino supposedly up for deportation very soon, okay? And guys, that's it. That's it for now. And thank you so much. And if you haven't subscribed to this channel, this is Tambayan ng Pinoy Abroad channel, which is Filipino, all the Filipino in the world. So, dito tayo. Kung magchika-chika lang tayo dito, lahat ay pag-usapan natin. Kung anong mga current event, lahat. Anong mga problema nyo dyan, pwede kayong mag-comment kung nasaan kayo tapos anong problema nyo. Kasi marami din akong access dito sa mga community Filipinos. Tumutulong din kami dito. Marami akong mga access dito at mga community Filipino na mga kasamahan ko. At so, comment down below if you have a question and we're gonna make a topic next time. So, okay guys, so don't forget, kung status nyo ay level 1 lang, volunteer na lang kayong uuwi. Bintahan nyo yung mga ari-arian nyo, dalhin yung pera nyo doon. Kaysa i-deport kayo, wala kayong madadala. Kukunin ng government yung mga mga ari-arian nyo and everything. 'Di ba? Hindi yan ipapadala sa inyo. Kala nyo ba ipapadala yan? Hindi. Kahit ang anak mo, hindi mo madala. Kung may anak ka, hindi mo nga yan madala eh. Hindi yan ipapadala. Hindi yan ipapadala. So, siguraduhin mo na lang sarili mo kung meron kang kung yung kasalanan mo ay maliit man lang. So, voluntary ka na lang. Remember, hindi mo talaga yan madala kung sila na mismo magpa-deport. Kung nandoon ka na sa deportation center, yung ginagathered na lahat yung mga tao, nandoon ka na, ready ka na, wala kang madadala. Wala ka talagang madala. Kung may anak ka dito, hindi mo yan madadala. Sigurado, hindi mo yan talagang madadala. So, balikan mo na lang siguro. Pero as I said, hindi mo mabalikan yan kasi nga mahirapan nga yung papunta dito. Kung meron ka namang mga kamag-anak dito, good. That's good. Kasi sila na yung bahala magdala ng anak mo doon. Visit. Kasi yung anak mo ay American yan eh. So, hindi basta-basta mo dadala guys. Hindi mo basta-basta madala yung anak mo kung meron ka ng anak dito. If your situation, you have already a kids here, you cannot bring that to the Philippines if you are deported. Okay? So, lahat ng mga ari-arian mo, hindi mo madadala din yan. So, mabuti pa, voluntary ka na lang dyan at uuwi ka. At siguro madala mo pa yung mga ibabong mga gamit dyan. Pera mo dyan, kung ano naipon mo. Kasi ikaw mismo uuwi. Diba? So, wag kang maghihintay na makakasali ka dyan mismo. Sila na talaga mismo magpadala sa'yo doon. Alright guys, so bye-bye. I'll see you in my next video. So, if you have a topic, comment down below and I will research that and I'll do my best to talk about it in here. And this has been Tambayan ng Pinoy Abroad, the Filipino channel. Bye-bye!